Sa video na to, i-walkthrough ko kayo sa best TikTok ad strategy for e-commerce. Kasama na ang lahat mula sa pag-target ng tamang audience hanggang sa paggawa ng ads na talagang nagko-convert. Whether bago ka lang sa TikTok ads mo or naghahanap ka ng paraan para i-scale ang campaigns mo, ang guide na to ay magbibigay sa'yo ng tools na kailangan mo para mag-succeed. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano ang TikTok at bakit ito isa sa pinaka-powerful na tools na pwedeng simulan ng e-commerce business mo ngayon. Ang TikTok mismo ay isa sa pinakagamit na social media platform sa market ngayon. Ang organic reach sa platform ay sobrang lakas at kaya mong maabot ang milyong-milyong tao sa isang post lang. Ang pinakamagandang part, hindi mo kailangan maging established account para magawa to. Salamat sa organic reach ng TikTok. Karamihan ng tao ay pwedeng mag-create ng account at mag-start ng viral videos agad-agad. Dahil dito, ginagawa nitong sobrang competitive ang TikTok. Sa kasamaang palad ng competition na to ay nangangahulugan na mas magiging konti ang views over time. Isa sa pinakamadaling solution dito ay ang pag-run ng TikTok ads. Ang TikTok ads ay same lang sa ibang ads na nakikita mo sa Instagram, Facebook, or kahit sa Snapchat. Ito ay mga advertisements na pwedeng i-run ng kahit sino na may access sa Ads Manager. At halos lahat pwedeng gawin to. Ngayon, mag-dive tayo ng mas malalim kung paano talaga mag-run ng TikTok ads at paano i-maximize ang potential nito. Ang unang step sa paggawa ng TikTok ad ay magsimula sa creative mo. Ang creatives ay ang puso ng kahit anong TikTok campaign. Base sa milyong-milyong dollars na ad spend at excessive testing, na-identify namin ang mga elements na consistent na nagda-drive ng results. Una, kailangan makapture ng videos mo ang attention sa unang 3 seconds. Mabilis mag-scroll ang TikTok users, kaya dapat upfront at powerful ang hook mo. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng fitness gear, pwede mo buksan ang ad mo sa isang bold na tanong tulad ng nahihirapan ka bang maging comfortable habang nag-workout? Pagkatapos ma-propose ang hook na to, pwede mo nang ipakita agad kung paano solusyonan ng product mo ang problemang yon. Ang approach na to ay nag-hook sa viewers at nag-encourage sa kanila na manood pa. Isa pang element sa TikTok ay ang text overlays. Ang TikTok ay parehong sound on at sound off platform. Ibig sabihin kapag binuksan mo ang TikTok, hindi pa laging nagpe-play agad ang sound. Kung ayaw mong maging obnoxious, pwede mong panoorin ang mga TikTok sa public ng walang sound. At dahil karamihan ay gumagamit ng text overlays or captions, madaling maintindihan ang nangyayari sa videos kahit walang sound. Ang pinakamagandang placement para sa text ay karaniwang nasa gitna or bahagyang nasa taas ng middle ng screen. Niiwasan nito ang interference sa interface elements ng TikTok tulad ng buttons or profile icons at ginagawa itong concise. Ngayon, ang sound ay isa pang critical component dito. Ang TikTok ay inherently audio-driven platform, kaya dapat kasama sa ads mo ang trending music, voice-over, or potentially both. Ang isang compelling na voice-over ay pwedeng mag-explain ng benefits ng product mo, habang ang music ay nagdadagdag ng energy at nagpapanatili ng engagement sa viewers. Pwede mo rin pagsamahin ang text, visuals, at sound para makagawa ng multisensory experience na mas magre-resonate sa TikTok audience. Pagdating sa structure ng videos mo, siguraduhin concise lang ito. I-break ang ad mo sa short focus clips. Ideally, hindi higit sa 5 sections. Dapat may specific point ang bawat section, tulad ng pag-introduce sa product, pagpapakita ng features at benefits nito, at pag-showcase ng user testimonials. Isa pang crucial tip ay ipakita agad ang product mo. Kung masyadong matagal bago mo ipakita kung anong binibenta mo, may risk na ma-lose ang viewers kung hindi sigurado kung tungkol saan ang ad. Ideally, dapat lumabas ang product mo sa unang 3 seconds. Ang immediate visibility nito ay nag-i-increase ng conversions dahil agad na naiintindihan ng viewers kung ano yung na-offer mo sa kanila. Ang next step dito ay pagkakaroon ng magandang call to action or CTA. Ito ay essential para makakuha ng sales. Ang magandang rule of thumb ay maglagay ng kahit 2 CTA sa bawat ad na gagawin mo. Isa sa gitna at isa sa dulo. Halimbawa, kung ina-explain mo ang key benefit ng product mo, pwede mong sabihin, shop now for 20% off. Tapos sa dulo ng ad, pwede mong i-reinforce ang urgency sa pamamagitan ng don't wait, this offer ends soon. Kapag ready na ang creatives mo, oras na para i-structure ang campaigns mo. Nag-o-offer ang TikTok ng iba't ibang objectives para sa advertisers. Pero para sa e-commerce, ang conversions or product sales objective ang pinaka-effective. Ang mga objectives na ito ay nag-optimize ng ads mo para maabot ang users na most likely bibili. Para masigurong effective ang paggamit ng budget mo. Kung gumagamit ka ng TikTok Shop, ang in-app shopping feature ng platform mas mapapadali ang customer journey dahil pwede nang bumili ang users directly sa loob ng TikTok. Pagdating sa audience targeting, mas maganda magsimula sa broad. Ang algorithm ng TikTok ay magaling sa paghahanap ng tamang audience para sa ads mo. Kaya hindi mo kailangang magbigay ng masyadong maraming info para matuto ito agad tungkol sa content ng advertisement mo. May option din na magdagdag ng internet-based targeting or lookalike audience based sa data mo. Pero ito ay mas advanced techniques. Pwede mo rin gamitin ang analytics ng TikTok para i-monitor ang performance at i-refine ang targeting mo kung kailangan. Pagdating sa budget na gusto mong ilagay sa campaigns mo, highly recommended na magsimula sa around $20 para sa daily testing budget. Para sa bawat ad set, hayaan mo itong tumakbo ng at least 7 days para makakuha ng sapat na data. Kapag nakita ka na ng consistent purchases, pwede mong dagdagan ng budget mo ng unti-unti $10 to $20 every 3 to 4 days. Siguraduhin lang na hindi ka mag-overexpand sa budget mo dahil maaari itong magdulot ng poor performance. May option din na mag-expand sa ibang regions. Kung hindi mo lang sa Philippines gusto magbenta, pwede kang magsimulang mag-run ng ads sa iba't ibang bansa. Ngayon na napag-usapan na natin ng TikTok ad at ilan sa mga strategies, ipapakita naman natin kung paano magsimula at kung paano makakuha ng free ad credits. Ang next na gagawin nyo ay i-click ang link sa description na dapat magdadala sa inyo sa page na ganito yung itsura. Tulad na makikita nyo,
pwede kayong makakuha ng hanggang 100 sa ad credits kung mag-spend ka ng at least $100 kapag nagsimula kayong mag-run ng ads sa TikTok. At kung hindi pa kayo familiar sa pag-run ng ads, ang $100 a day ay hindi talaga ganun kalaki sa mundo ng TikTok ads. Maaring mukhang malaki to para sa'yo, pero para sa karamihan ng mga taong matagumpay nang nag-run ng ads sa TikTok ngayon, yan ang minimum na ginagastos nila. Kaya ulit, ang pagkuha ng free $100 ad credit ay dapat madali lang gawin. Ngayon, kapag nasa loob na tayo, i-click natin ang pink na claim offer button na magdadala sa atin dito sa baba. Ilalagay natin ang email address natin, gagawa tayo saglit ng password, tapos i-check ang box at i-click ang continue button. Pwede rin tayo mag-sign up gamit ang existing TikTok account kung meron ka na. Pagkatapos, kailangan lang natin gawin ang quick capture na to at kailangan natin i-confirm agad ang email natin. Makatanggap ka ng code sa email mo. Ilagay mo yung code na yon para ma-confirm. And just like that, magsisimula na tayong gumawa ng advertiser account natin. Ang unang mga tanong na hihingin sa'yo ay tungkol sa industry mo, business name, mobile phone number at company website. Kapag napunan mo na lahat yan, pwede mo nang i-click ang get started button. Pag na-click mo na yun, mapupunta ka sa loob ng TikTok Ad Manager. Pagdating dyan, papagawin ka agad ng very first campaign mo. Tulad ng makikita mo dito, meron tayong iba't ibang advertising objectives na pwedeng pagpilian. Meron tayong reach objective, traffic objective, video views, community interaction, app promotion, lead generation, website conversions, at product sales. Para sa video na to at ito talaga ang gusto nating ma-achieve, pipiliin natin ang product sales. Kapag napili na natin yan, bibigyan tayo ng option sa pagitan ng TikTok Shop at Catalog. Siyempre, gusto natin ang TikTok Shop, kaya yun ang pipiliin natin. Pagkatapos, i-click natin yung continue button na magdadala sa atin sa next page ng TikTok Ads Manager. Dito natin isi-set up ang ad group name at lahat ng kailangan mo sa loob nito. Ito ay parang ad set kung nakapag-run ka na ng Facebook ads dati. Pero kung hindi mo pa ito nagagawa, ito ay basically ang pag-figure out ng target audience mo at kung sino ang gusto mong matarget sa ad na to. Pwede kang magdagdag ng specifics tulad ng kung ano ang interest ng mga tao at i-exclude ang mga bagay na hindi sila interesado. Meron ding iba pang options tulad ng location, age, gender, languages at iba pang bagay na pwedeng interesado yung mga tao. Kapag naayos na natin lahat yan, pipili na tayo ng budget, pwede mong gawin tong kahit anong halaga. Pero recommended na magsimula sa maliit na budget kapag nagtetest ka pa lang para malaman kung aling ads ang effective at kung alin ang hindi. Pagkatapos, pwede kang mag-scale up base sa kung ano ang successful. Kapag nagawa mo na lahat yan, i-click mo lang yung continue button at lilipat ka sa last page kung saan i-upload mo ang ad creatives mo. At handa ka na magsimulang mag-run ng ads sa TikTok. Ngayon, babalik tayo sa Shopify store natin para siguraduhin may dagdag ang TikTok account directly sa store natin. Para magawa to, pupunta tayo sa pinakababa dito kung saan nakalagay ang apps. I-click natin ang Add Apps button at mapupunta tayo sa page kung saan pwede tayo magdagdag ng apps. Gusto natin ng mas maraming recommendations, kaya pupunta tayo sa Shopify App Store. Kapag nasa Shopify App Store na tayo, i-type lang natin ang salitang TikTok, pero kadalasan ito ang unang recommendation dito mismo. Pwede kong i-click to at saka i-click yung install. Kapag na-click ko na yung install button, magsisimula na tong i-install ang Shopify at TikTok together. Tulad ng makikita mo dito at i-click lang natin ulit yung install. Kapag ready na to, kailangan ko lang mag-login sa TikTok Ads account ko at handa na ako magsimula. At yun na yun. Kung may mga tanong kayo tungkol sa kung paano mag-run ng TikTok Ads ng effective, mag-comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ng mga future videos namin. Excited na ako makita kayo sa mga susunod na video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and I'll see you later.